for the word. Amen. Good afternoon po sa ating lahat. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat o Diyos sa pagkakataon na ito. Salamat sa buhay ng bawat isa. Salamat maging sa mga salita mo, God, na aming nga pong pag-aaralan sa pagkakataon na ito. Patuloy, nabigyan mo po kami ng wisdom and knowledge na the more na maunawaan po namin ang iyong banal na salita. Banal na Espiritu, salamat din po sa iyong presensya sa pangalan ni Jesus. Amen. Makapaupo na po tayong lahat sa presensya po ng Panginoon. So, praise the Lord. So, handang-handa na po ba tayo? Amen. So, kung handang-handa na ang ating pong pag-uusapan, our topic this afternoon, it is about lessons learned in Genesis 16, verses 1 to 16. So, sa kwentong ito, mga kapatid, marami po tayong matutunan na in this situation, pag alam nating mali, of course, the result is always wrong. Di po ba? So, yung mali ay kinakailangang i-correct. Kasi yung correct ay correct na. So, yung mali po yung kinakailangang i-correct at kinakailangang ituwid. At alam po natin na ito po ay applicable in every areas of our life. So sabi diyan sa Romans 12 verse 21, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. So alam natin yan na kaya nga diba may kasabihan na even in the Bible it is written, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Eh paano kung yung ibabato sa'yo ay inilagay sa isang garapon? Kasi yun yung sabi ng isang Christian natin noon. So paano po pag yung tinapay daw ay inilagay sa garapon at ibabato sa'yo? May pagkapiloso. So dito po sa Genesis 16 verses 1 to 16, there are main characters na atin munang titingnan. So sino-sino po yung mga main characters dito? Ang unang character po ay si Abram, na ang ibig sabihin ng Abram ay exalted father, na napalitan ng pangalang Abraham. Si Abram ay naging Abraham. And Abraham means the father of many nations. So may pagkakaiba yung meaning ng pangalang Abram at yung pangalang Abraham. So Abram means exalted father. Abraham means father of many nations. And then another character po natin dito, makikita natin ay walang iba kundi si Sarai. Sarai means my princess, na napalitan ng pangalang anong ipinalit? Sarah, which is mother of nations. And then meron pa tayong another na characters. Ayan, walang iba kundi si Hagar. Si Hagar naman, siya yung maid servant. At ang magiging pang-apat natin ay yung naging anak nila na si Ismael. So, kaninong anak si Ismael? Hagar. Tingnan natin kung sa mata natin ay si Hagar ba ang parents? No? So, magandang alamin natin yung kwento, di ba? And then, sa kanino isipin kung kanino talagang anak siya. Okay. So, alam natin na tinawag ng Panginoon si Abram at the age of ilang taon? 75 years. So, bago ka pa nag-abroad, kapatid, nauna nang nag-abroad si Abram. O, di ba tinawag siya ng Panginoon? At ang sabi ni Lord, you will go to a place na pagdadalhan ko sa iyo. So, si Abram ay nauna nang nag-abroad kaysa sa atin. And then sabi doon sa Genesis 12 verses 1 and 2, tingnan muna natin ito. In Genesis 12 verses 1 and 2, okay, sabi ko dyan. In Genesis 12, verses 1 and 2, sabi dyan. The Lord had said to Abram,
Leave your country, your people, and your father's household, and go to the land I will show you. Yan, sabi ni Lord. And then, I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. So, ito po ang sabi po ng Panginoon kay Abram nung tinawag po niya si Abram. So, sa madalit salita po, no, si Abram na tinawag ni Lord ay merong lugar na pagdadalhan sa kanya. Taga saan ba kasi si Abram? Diba sabi diyan from Mesopotamia. Did you know that the Mesopotamia, the new names now, ito yung bansang Iraq. So, Iraqi pala si Abraham. Kasi Iraq na ngayon yung Mesopotamia noon. So, dito po sa ating text in Genesis 16 verses 1 to 16. Okay, we go there. And verse 1, sabi diyan, the Lord had said to Abram, go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. Balik na tayo sa Genesis 16. Start na tayo doon sa ating text. Sabi doon sa Genesis 16, yan. Now Sarai, Abram's wife, had borne him no children, but she had an Egyptian slave named Hagar. Verse 2. So she said to Abram, the Lord has kept me from having children. Go, sleep with my slave. Perhaps I can build a family through her. Abram agreed to what Sarai said. Kasi kanina nabasa natin na nangako ang Panginoon na pararamihin niya ng descendant si Abraham. Pero matanda na, wala pa silang anak. So, ito na yung kanilang naging ginawa nila dyan sa verses 1 and 2. Pero, maidservant, na ang pangalan ay Hagar, they agree together. They agree together. Because during that time, mga kapatid, in their place, kasi after 10 years, nung tinawag po ng Panginoon si Abram, no, and Sarah, his wife, made a big mistake. Ay, after 10 years pala, yung pagitan. So 10 years na nakakalipas, wala pa silang anak. Kaya ito pala yung kanilang ginawa. Diyan sa verses 1 and 2, na ang inisip nila ay magkakaroon sila ng anak through Hagar. It is their custom and tradition that the people of Mesopotamia, for a barren wife to have her handmaid bear children. Okay. And such children were considered a belonging to the wife. Kaya ang tanong ko kanina, kaninong anak si Ismael? Kasi it's their custom and tradition. Pag yung babae ay walang anak, pwede mong ibigay ang iyong maidservant at ang magiging anak nila, it will be considered as your children, as your child. Yun yung kanilang tradisyon. So, ang ginawa ni Abram and Sarah, although they know the Word of God, no, they follow custom and tradition at hindi po yung command ng Panginoon ang kanilang sinunod. So, merong pagkakaiba. Dahil hindi po command ng Panginoon ang kanilang sinunod, kaya nakita natin, nagkagulo-gulo ang mundo, isang Kaya kahit na saan anggulo natin tingnan, magkakagulo ang mundo. Kung noon nga, na dito sa Old Testament, allowed na ganun ang mangyari, how much more ngayon? Diba? How much more ngayon? Noon nga, allowed na yung lalaki. Pambira kasi bakit yung lalaki, pag nag-asawa ng marami, okay lang. Pero yung babae, wala tayong makikita yung babae na nag-asawa ng marami na tanggap. Pero yung lalaki tanggap yung pagkakaroon ng maraming asawa.
Si Elkanah nga, hindi nga natin alam kung sino sa kanila ang legal wife. Wala, basta ang sabi niya, si Hannah at saka si Penina. Oh. Penina, Elkanah yung lalaki, right? So, walang sinabi kung sino yung first wife at saka second wife. Basta ang sabi doon, asawa niya, yung isa walang anak, yung isa may anak. Mahal niya yung isa hindi. Kaya nabiyayaan ng anak yung isa, wala. So, ganun yung mga kwento na makikita natin dito. No? Kaya kung hindi talaga, kaya yung mga iba na when they read the Word of God, at makita itong mga kwentong ito, o dito nga sa Bible, may mga ganitong kwento, hindi nila maintindihan. Kundi ito yung mga nagbibigay ng lessons na ang mga sitwasyon na nangyaring ito, alam natin na meron at merong consequences. Diba? Katulad ni King Solomon. Imagine that. 700 wives and 300 concubines. Samantalang in 1 year, 365 days lang. Oh. Pero nakita natin na ang naging buhay ni Solomon talagang hindi siya naging totally na naglingkod sa Panginoon kasi yung kanyang mga wives, no, sila yung mga dahilan para mag-compromise si King Solomon sa kanyang paninilbihan sa Panginoon. Pero I believe na bago po siguro nalagutan ng hininga si Solomon, na-realize niya. Kasi kung babasahin po ninyo yung kanyang mga isinulat, especially the book of Ecclesiastes, di ba siya yung author doon, talagang nakita niya na ang kayamanan, ang pera, kahit na nasa iyo lahat-lahat, it is vain, useless, sabi niya doon. No. Kundi ang mahalaga, siya pa nga nagturo sa atin na magtrabaho ka and then you enjoy your life. Isn't it in the book of Ecclesiastes? So, dito makikita natin na si Abraham and Sarai, tinulungan nila ang Panginoon. So, makikita natin na they don't follow the commands of God, kundi the custom and tradition doon sa lugar na kanilang tinitirhan. Although, they received the Word of God. So, what are the lessons that we can learn from this passage? So, number 1 lesson, it is in verse 3. Yan. At verse 3 tayo. Sabi lang sa verse 3, in Genesis 16. Okay? Sabi na. So, after Abram had been living in Canaan 10 years. Okay? Kaya sabi ko kanina, 10 years. Nung ginawa nila itong sitwasyon na ito. Sarai, his wife, took her Egyptian slave Hagar and gave her to her husband to be his wife. So number 1 lesson is that let God do His ways rather than your own ways. Hayaan natin na ang Panginoon, no, way ni Lord, not our own way. Kaya kung sarili po natin, alam at alam natin na ang magiging result ay talagang it will affect us. Na merong consequences. So yung way nila, hindi sila nakapaghintay. Mahirap naman kasi ang maghintay, isn't it? Mahirap ang maghintay. Gusto natin, pag sinabi natin ngayon, nandiyan na. So, hindi sila makapaghintay kasi 10 years na ang nakakalipas nung nangako ang Panginoon. So ito, ang ginawa nila. Kaya tingnan natin mga kapatid. And Proverbs 14 verse 12. Okay, Proverbs 14 verse 12. Sabi ka, there is a way that appears to be right, but in the end, it leads to death. So may mga bagay-bagay na alam natin na maganda, for them maganda, kasi it will accomplish na magkakaroon sila ng anak, pero yun po yung naging dahilan kung bakit, di ba, nagkaroon ng misunderstanding, nandun na, which is, pati yung kanilang mga naging mga anak, mga descendant, actually, si Ismael po doon galing ang mga angkan ng mga Arab people.
It's from Israel. Isaiah 55 verse 8. Sabi ulit sa Isaiah 55 verse 8, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord." Kasi minsan nasusobrahan ng tao ang kanyang katalinuhan. Even sa mga panahon natin ngayon, especially yung mga panahon natin ngayon, hindi na nila ina-acknowledge ang Panginoon. Pero kung tutuusin, ang karunungan na yan, of course, ang source ay walang iba kundi ang Panginoon. Amen. So ang ginagawa ng tao pag mayroong new discovery, inaangkin nila yung glory. Pero mula pa lang, nandyan na yan. Ang ginagawa lamang po ng tao, every time na di-discover. Pero nandyan na yan, mula nung una pa man, na-create ni Lord ang lahat-lahat. Ang tao parang nagbubukas lang po ng aklat, kaya nakikita niya. Pero andyan na yan, mula pa, nung ginawa na ng Panginoon. Kaya, ayan, mag-ingat po tayo. Okay, verse 4. Let's go to verse 4. Balik tayo doon sa Genesis 16. And then, ayan. He slept with Hagar and she conceived. When she knew she was pregnant, she began to despise her mistress. In the Old Testament, ang mistress ay siya ang legal wife. Pero ngayon, ang mistress ay number 2. Ba't nagkaganon? Diba? Pag sinabing, uy, mistress yan, ang dating kaagad, uy, babae yan ha? Babae lang siya. Pero hindi, tingnan po ninyo in the Old Testament, ang mistress na tinatawag ay legal wife. Pero ngayon, iba na. Ang dating sa mistress na, ikaw yung number 2. Ikaw yung babae. Yan. So, number 2 lesson is that, don't commit adultery. Pero noon kasi, parang wala lang. Pag nag-asawa ng marami yung lalaki, parang wala lang. Pero sa kapanahunan natin, ako, pwede kang makulong pag gumawa ka ng ganitong klaseng kasalanan. Hebrews 13 verse 4. Sabi yan, marriage should be honored by all, and the marriage bed kept pure. For God will judge the adulterer and all the sexually immoral. Kaya it's a lesson for all of us because we are serving a holy God. At ang nais ng Panginoon ay mamuhay tayo ng may kabanalan sa mundong ito. Kaya tayo po na alam natin ang salita ng Diyos, just put it in action. Alam natin kung ano yung mali at kung ano yung tama. So yung mga bagay-bagay na nais ng Panginoon, yun po yung gawin natin. Kaya sa kapanahunan natin ngayon, pag adulterer ka, ay talagang mapaparusahan. No? Pwedeng sampaan ng kaso. Noon nga, di ba? Sa kapanahunan nga ng ating Panginoong Jesus, di ba? Binabato rin noon. Babatuhin nila hanggang sa mamatay. In the Old Testament, no? Napansin ba ninyo minsan nakakatawa? Pero sabi ko, sa isip-isip ko, sana yung way ng style nila in the Old Testament para makita kung may gawa bang hindi tama ang lalaki or babae, sana mag-i-effect din. Di ba ang gagawin nila in the Old Testament, paiinumin, merong ihahalo, and then paiinumin. Kung yung tiyan ng babae ay lalaki, ibig sabihin guilty siya. O, nabasa ba ninyo in the Old Testament? Yun yung pamamaraan nila para makita kung nag-commit siya ng adultery. For example, yung mag-asawa, nagsiselos si lalaki na sinasabi niya na itong asawa ko may gawang hindi tama, may lalaki siya, ganun. Ganito ang gagawin nila. Meron silang ipapainom doon sa babae. At kung yung ipinainom sa kanya ay tatalab, ibig sabihin guilty siya. Pero kung hindi yun, walang mangyayari sa kanyang katawan, not guilty. Ang galing nun, ano? Sige, basahin nyo, bumalik kayo doon sa Old Testament. Mababasa ninyo doon na ganun yung sistema ang ginagawa nila.
para malaman kung guilty ba or not guilty ang isang babae at isang lalaki. Sana maganda pag ganun din, ano? Lalo siguro magkakaroon ng takot na gumawa ng masama ang mga may partner sa buhay. Kasi ganun yung kanilang style. Okay, verse 5. In verse 5, then Sarai said to Abram, "You are responsible for the wrong I am suffering. I put my slave in your arms, and now that she knows she is pregnant, she despises me. May the Lord judge between you and me." Pambihira, ano? So, number 3 lessons is that don't be an instrument that other will see. Huwag po tayong maging instrumento para ang iba ay magkasala. Na kung tutuusin po sa senaryo nito mga kapatid, naging instrumento silang tatlo eh. Dapat walang sisihan kasi bawat isa sa kanila, no, ay nag-agree sila dito sa ginawa nila. So it's a lesson na huwag sana tayong maging instrumento. And Romans 6 verses 12 to 13. Romans 6 verses 12 to 13. Therefore, do not let sin reign in your mortal body, so that you obey its evil desires. Next verse. Do not offer any part of yourself to sin as an instrument of wickedness, but rather offer yourselves to God as those who have been brought from death to life, and offer every part of yourself to Him as an instrument of righteousness. Kaya yun yung ginagawa natin, di ba? Oh, we need to offer our bodies as a living sacrifice. Sabi doon sa Romans 12 verse 1, na tunay mga kapatid, kaya tingnan natin. Kasi minsan, no, yung sarili natin, kaya nga may kasabihan na be careful to little eyes. Isang kung ano-ano yung nakikita ng mga matang yan. Kung hindi yan masanctify, maraming nakikita. At maging yung ating mga bunganga, kung ano-ano yung mga sinasabi yung ating mga tenga, kung ano-ano yung mga napapakinggan. Maging mga paa natin kung saan-saan tayo dinadala. Salamat sa hapon na ito at dinala tayo sa presensya ng Panginoon. Amen. Kaya yung mga paang yan, mga beautiful feet. Amen. Dahil nakarating sa kahanan ng Panginoon. Kasi ito po yung nais ni Lord. Kaya sabi niya, do not offer any part of yourself to sin as an instrument of wickedness. Kaya tingnan po natin, huwag po tayong magpapagamit, mga kapatid. So, maging aral po sana, pag alam nating mali, no, na ito ay hindi na angkop sa salita ng Panginoon, o sandali, mali yan. Mali yan. Dapat madi-distinguish po natin ang mali at ang tama. Another lesson is still in verse 5. May lesson pa po doon sa verse 5. Number 4 lesson is that don't blame other of your sin or wrongdoing. Yan ang number 4 natin. Don't blame other of your sin. Or yung ginawa mong hindi tama. Kasi magaling tayong magturuan. Namana kasi natin sa ating mga ninuuno. And Genesis 3 verses 12 to 13. Genesis 3 verses 12 to 13. Sabi dito, the man said, the woman you put here with me, she gave me some fruit from the tree and I ate it. Ito ang sabi ni Adam sa Panginoon. Sinisisi niya ngayon si Eva nang dahil sa nagbigay ng bunga ng prutas. No? Yung fruit na yon, the fruit of the knowledge of good and evil. Kung tutuusin, si Adam, he received also the command. It's not only Eva, dalawa sila. Pero tingnan mo dahil sinabi ni asawa niya, kinuha naman ni lalaki. Kaya dito po natin makikita na
dito rin po nakuha kung bakit ang lalaki, ang weakness daw nila ay babae. Kaya kayo mga may asawa, pasensya kayo. Sa ating mga Pilipino, meron kasabihan, pag ang palay ay lumapit sa manok, anong gagawin ng manok? Tutukain. O, tingnan ninyo, alam ninyo. So, ganun. Dito po, nakukuha yung mga sitwasyon na ganyan, which is true. Kasi tingnan ninyo, pag babae na kasing pinag-uusapan, kaya ang kahinaan ng lalaki ay babae. Kasi si Adam, alam niya yung command. Pero dahil nga, saan nagbigay sa kanya, si Eva, ayun na. Kaya tingnan po natin. Verse 13, Then the Lord God said to the woman, What is this you have done? The woman said, The serpent deceived me and I ate. Kaya turuan. Kaya mula noon hanggang ngayon, nagtuturuan ng mga tao. Yun ba parang ang hirap-hirap sa isang taong aminin ang kanyang kasalanan? Yun ba gagawa pa siya ng kung ano-anong kwento? Maghahanap siya kung ano yung kanyang i-reason para hindi lang siya yung mapagbintangan. Diba? Ang hirap sabihin, ako ang may sala. Hindi basta-basta masasabi para mag-iisip ka pa. Hanggang sa pag-Kristiyano ka magigilty, and then that's the time na sabihin mo, kasi ako ang may sala. Isn't it? Parang napakahirap bang sabihin ng tao na siya yung dahilan kung bakit nagkaganon, kung na siya yung gumawa. And then kung nagkakabukingan na, ay doon na aamin. Hello? Isn't it? Ito po ang senaryo na nangyayari sa ating mundo. Kaya tingnan natin. Matthew chapter 7 verses 3 to 5. Sabi ulit yan sa Matthew 7 verses 3 to 5. Why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? Malalim ito ah. Verse 4. Okay. How can you say to your brother, let me take the speck out of your eye when all the time there is a plank in your own eye? Verse 5. You hypocrite, first take the plank out of your own eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. Kasi ganito tayo, nakikita mo yung katabi mo, pero sarili mo di mo nakikita. Kaya nga palagi nating sinasabi, subukan mong tingnan yung likod mo. Sige na, tingnan mo yung likod mo. No? Hindi mo makita. Pero yung nasa likuran mo, kitang-kita yung likod mo. Kaya alam mo ninyo, kung merong mga taong lumalapit sa atin, nagsasabi sila ng parang negative sa buhay natin, dapat maging masaya tayo. Kasi there is someone na concerned sa atin. No? Kasi, pag totoo yung sinasabi, may chance ka pang mabago. Kung hindi naman totoo, it will not affect you. Hindi nga totoo, di ba? Oh. Kaya kung may mga taong ganun, ay, salamat sa kanilang buhay. Kasi ganun pala ako. Kasi minsan, hindi po natin napapansin yung sarili natin. Na may mga attitudes pala tayo, may mga behavior pala tayo na hindi gusto ng iba. Nang alam mo okay lang, pero yun pala, ang nangyayari, nakakaapekto ka na pala ng kapwa mo, meron na pala nasasaktan, meron na palang iba yung dating. So, napakaganda po mga kapatid. Mas maganda yung bang at least kinokorek natin. At tanggapin natin ang mga negative comments. Pag may negative comments, huwag ka agad mag-aray. Magpasalamat na sa taong yan dahil sinabi niya. Pero ang tao, hindi. Gusto natin positive ang sasabihin sa atin. Diba? Meron na tayong ugali. Uy, okay ba? Ano ba yung kwan? Ganyan tayo minsan eh. Which is, na kung titingnan natin mga kapatid, ito yung mga nais ng Panginoon. Kaya nga,
maganda na we need to search our life every time. Pagkuhan magtanong ko, sister, no? Ano ba yung, may ugali ba akong nakikita mo na hindi mo gusto? Sino sa atin dito yung nagtatanong? No? Wala. Yes. Lalo na kung meron kang, you know that that person ay close sa'yo. It's good. Oh, huwag kang magsisinungaling sa akin ha. Sige, sabihin mo kung ano ba. Meron ba akong ugali na gawa na hindi mo gusto? Kasi baka hindi ko napapansin. Para at least pwedeng baguhin. Amen. Maganda po pag ganun mga kapatid. Kaya dyan nga sa ating binasa in Matthew 7 verses 3 to 5, sabi dyan, bago natin tingnan din ang kapatid, ay talagang saliksikin natin ang ating sarili. So, maganda po na pag meron tayong nakita, sabihin din natin, and at the same time, talagang titingnan din po natin ang buhay natin. Kasi baka mamaya, alam mo, okay ka, yun pala, naging self-righteous ka na. Kasi ang taong may self-righteous, hindi niya makita yung kanyang kamalian. Kahit na sinasabi na sa kanya, still pa rin, na talagang sinasabi niya, ay, hindi niya matanggap. Yun ang taong self-righteous. Kaya tingnan po natin mga kapatid. Okay, verses 6 to 8. Sabi doon sa verses 6 to 8, balik tayo sa Genesis 16. Your slave is in your hands, Abram said. Do with her whatever you think best. Then Sarai mistreated Hagar, so she fled from her. Nauna kasi si Hagar, na naging mataas, di ba? Nung nalaman niyang buntis siya, kahit na sino. Kaya itong si Sarai naman, nung sinabi ni Abram, bahala ka na. Verse 7. The angel of the Lord found Hagar near a spring in the desert. It was the spring that is beside the road to shore. Verse 8. And he said, Hagar, slave of Sarai, where have you come from? And where are you going? I'm running away from my mistress, Sarai, she answered. Ang sabi niya, na lumayas ako sa aking amo. So another lesson is that running away is not a solution. Kaya tingnan natin, kung may mga sitwasyon na nangyayari sa buhay natin, may mga testing, may mga trials, tayo mga kapatid, hindi po natin pwedeng takbuhan ang mga testing trials sa buhay. Kinakailangang harapin natin. So si Hagar, talagang inamin niya. Nasabi niya, tinatakbuhan ko kasi I'm running away from my mistress. Kasi doon nga sa sitwasyon na nangyayari sa kanya because she was mistreated already by Sarai. Kaya lumayas. 1 Corinthians 16 verse 13. Sabi diyan, be on your guard, stand firm in the faith, be courageous, be strong. Which is, anumang senaryo, anumang sitwasyon, anumang testing ang nangyayari sa buhay ay hinaharap po natin. Amen. Huwag nating tatakbuhan. Yung mga testing natin ngayon, yung mga trials natin ngayon, harapin natin. At ang mga darating pa, harapin natin. Amen. Kasi hindi natin pwedeng takbuhan mga kapatid. No? Kasi kung tatakbuhan mo, sasabihin mo, ay tatakbuhan kita. Ikaw na mga testing. No? Kaya nga, mag-a-abroad ako, ay pumunta ako ng Hong Kong para at least tinakbuhan ko yung problema. Hindi mo matatakbuhan, kundi ang nangyari lang sa problema mo ay pinag-take arrest mo lang. Sinabi mo lang sa problema mo, o problema, mamahinga ka muna. Take arrest. Kaya tingnan mo, darating yung time, nandyan na naman. Kasi nagpahinga lang siya. So, kinakailangan talagang harapin, mga kapatid.
Verse 9. Sabi niya sa verse 9, then the angel of the Lord told her, go back to your mistress and submit to her. Oh, yan, ang payo. So number 6 lessons is that submit to God. Yeah, mag-submit tayo mga kapatid, submit to God. Sabi sa James 4 verse 7, submit yourselves then to God, resist the devil, and he will flee from you. So ito po ang kapangyarihan po ng submission na tinatawag. Kung totally na tayo po ay surrender life, submissive life sa Panginoon, no? And then ang sabi diyan, resist the devil, at walang magagawa ang demonyo, lalayuan ka na niya. Sasabihin niya na, hindi ko na ito kaya. Kaya ganun po dapat mga kapatid. So submission is very, very important. Yeah. Mag-submit. Philippians 2 verses 3 to 8. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves. Kaya tayo tinuturuan tayo not only, hindi lamang po yung sarili natin, but we need also to value others above ourselves, sabi diyan, verse 4. Not looking to your own interest, but each of you to the interest of the others. Ang ganda sana kung talagang itong salita ng Panginoon ay ni-a-apply ng lahat ng anak ng Panginoon. Talagang wala pong anak ng Panginoon na yung bang mabubuhay siguro na parang kawawa kasi may nagpo-concern sa kanya, merong tumutulong sa kanya, may bibigay sa kanya ng tulong kung kailangan niya, diba? Hindi siya nag-iisa, ikana. Meron siyang natatakbuhan. Next verse. In your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Verse 7. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. And verse 8, and being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. So dito nagpapatunay lamang mga kapatid na our example is no other than the Lord Jesus Christ sa pagiging humble, pagiging mababang loob. Kaya ito po yung bagay sa atin, being humble mga kapatid. Kaya sabihin natin yung katabi natin, hindi na bagay sa iyo ang maghambog. Huwag kang maghambog. Huwag kang maghambog. Yes, hindi na bagay sa atin yung maghambog. Kasi ang bagay sa atin ay ang maghambog. Maghambog tayo. Magiging mababang loob. Job 22 verse 21. Sabi ulit yan, submit to God and be at peace with Him. In this way, prosperity will come to you. O tingnan po ninyo, ang ganda ng sinasabi sa Job 22 verse 21. Submit to God and be at peace with Him. At ano ang gagawin niya? And prosperity will come to you. O, this is one way pala. Para ang blessing, ang prosperity ay makamtan natin. No? Submit to God. Submit to God, mga kapatid. Kasi pag nagsasubmit tayo sa Kanya, talagang sinasabi natin na, Lord, wala akong magagawa kung wala ka sa buhay ko. Ikaw ang nagmamay-ari ng lahat-lahat. Kaya kung totally, talagang ang bibigyan ni Lord, prosperity will come. Because God knows kung ano ang pangangailangan natin. Amen. Okay. Go back to verses 10 to 12. 10 to 12, sabi diyan, the angel added, I will increase your descendants so much that they will be too numerous to count. Tingnan po ninyo, may blessing din kay Hagar. And verse 11, the angel of the Lord also said to her, you are now pregnant and you will give birth to a son. You shall name him Ismael, for the Lord has heard of your misery.
verse 12. He will be a wild donkey of a man. His hand will be against everyone and everyone's hand against him. And he will live in hostility toward all his brothers. Kaya until now, magkaaway ang Arab and Israelites. And this is the word of God. Talagang nangyayari. Oo. Nangyayari talaga, galit na galit ang mga Arab na ito na kung tutuusin, kapatid nila. But anyway, there are Arab Jews na. Pero kung ating titingnan, ito yung kanilang status, no? Na talagang merong awayan toward all his brothers, mga kapatid. Magkakapatid sila. Kasi ang mga Arab, they believe that their father is Abraham, which is true. Kasi ang tatay nila ay si Abraham. But they are not the chosen people of God. It is the Israelites. Kaya they believe in Abraham, ang mga Muslim, ang mga Arab people. Naniniwala sila kay Abraham. Abraham is their father. Kaya tingnan po ninyo, mostly sa mga pangalan po ng mga Arab, maraming nangangalan Abraham. Abraham ang pangalan nila. Sarah, yan ang mga pangalan nila. So number 7 is that there is a promise of God waiting for you. That is another lesson. There is a promise of God waiting for you. In spite na makita po natin na parang mali, pero magaling kasi si Lord. Kaya sabi niya sa atin kanina, my thoughts are higher than your thoughts, and my ways are higher than your ways. Kung sa atin yun, bakit gano'n? Dapat wala nang promise. Listen it. Pero tingnan po ninyo, meron. There is a promise of God waiting for you. Katulad ni Hagar, in spite na ganun po yung kanyang naranasan, kanyang sitwasyon. Pero tingnan niyo, merong pagpapala na nakalaan para sa kanya. Which is, I believe that all of us ay meron pong portion o pagpapala na para sa iyo at para sa akin na nakahanda. Amen. Na ibibigay ng Panginoon. Colossians 3 verse 25. So, ang gagawin lamang po natin, sabi sa Colossians 3 verse 25, anyone who does wrong will be repaid for their wrongs, and there is no favoritism. Wala pong favoritism sa Panginoon. Matthew 7 verse 12. Sabi nga ulit, so in everything, do to others what you would have them do to you. For this sums up the law and the prophets. This is the golden rule, right? Na the other version is, don't do to others what they want to do unto you. Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. Diba nung elementary tayo, nakasabit sa dingding? Oh, yun pala, word of God. Saka ko lang nalaman na that is word of God. Nung ako'y nakapakinig ng salita ng Panginoon, ay ito pala yung golden motto or golden rule na nakalagay doon, nakasabit sa dingding. That is the word of God. Okay. Verses 13 to 16, the last one. Sabi niya, verses 13 to 16, she gave this name to the Lord who spoke to her. You are the God who sees me. For she said, I have now seen the one who sees me. And then verse 14, that is why the well was called Beer Lahai Roi. It is still there between Kadesh and Beret. Verse 15, so Hagar bore Abram a son, and Abram gave the name Ismael to the son she had born. And verse 16, Abram was 86 years old when Hagar bore him Ismael. So, ibig sabihin, 14 years pala na mas matanda si Ismael kaysa kay Isaac. Kasi naipanganak si Isaac nung si Abraham ay 100 years. So, 86 siya.
nung nagkaroon ng anak na si Ismael. So 14 years. Imagine, 14 years pa na naghintay. Kung tutuusin, 25 years of waiting. 75 years old siya nung nangako ang Panginoon. At nung dumating na accomplish yung pangako ni Lord at the age of 100, 25 years of waiting. Tanungin mo yung katabi mo, kaya mo bang maghintay ng 25 years? Patay daw po. Kaya ba natin maghintay ng 25 years? Patay. Parang ang tagal. Diba? Imagine 25 years of waiting. So number 8 lessons natin is that God knows your situation. Alam ni Lord ang sitwasyon mo. God knows your situation. Alam niya ang buhay natin, alam niya ang pinagdaanan natin, alam niya kung ano ang simula natin, at alam din niya ang magiging ending natin sa mundong ito. Dahil ang buhay po natin ay hawak ng Panginoon. Kaya wala po tayong dapat ipangamba. Especially now that we come to know Him, nakilala natin ang Panginoon. Dahil hawak po niya ang buhay natin. Kaya ano man ang sitwasyon, kaya sabi sa kanyang salita, whether good or bad, just give thanks. Amen. Yun po yung dapat natin gawin. Because God knows your situation. And Psalm 139, but ang dami kong verses dito, talagang 1 to 16, itong isinulat ko. O sige, basahin na natin. Ano ba ang sabi rito? Sa Psalm 139. You have searched me, Lord, and you know me. Kilala tayo ng Panginoon. Sige, verse 2. You know when I sit and when I rise, you perceive my thoughts from afar. Talagang kilala tayo ni Lord. Next verse. You discern my going out and my lying down. You are familiar with all my ways. Talagang wala tayong maililihim sa Kanya. Before a word is on my tongue, you, Lord, know it completely. Bago pa man natin sabihin, alam na ni Lord kung ano yung sasabihin natin. Verse 5. You hem me and behind and before, and you lay your hand upon me. Okay, next. Such knowledge is too wonderful for me, too lofty for me to attain. Where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? Because God is everywhere. Wala tayong pwedeng puntahan na wala doon ang Diyos. If I go up to the heavens, you are there. If I make my bed in the depths, you are there. Verse 9. If I rise on the wings of the dawn, if I settle on the far side of the sea, kahit nasaan tayo pumunta, even there your hand will guide me. Your right hand will hold me fast. So, alam natin, ito lang kayang Hong Kong na napakaliit na lugar, at ang destinasyon natin ay church lang at bahay ni Amo, o di kaya kung tayo mamalengke, na hindi tayo kaya proteksyonan ng Panginoon. Ito kahit nasa ang lugar, God is there. Amen. If I say, surely the darkness will hide me and the light become night around me, even the darkness will not be dark to you, but the night will shine like the day. For darkness is as light to you. Kasi walang dilim kay Lord. Siya ay punong-puno ng kaliwanagan. For you created my inmost being, you knit me together in my mother's womb. Kaya kahit na nandun pa tayo sa sinapupunan ng nanay natin, alam na niya kung ano ang itsura natin. Alam ng Panginoon, walang naililihim sa Kanya. And then, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Pero alam niyo sa Tagalog version, iba ang translation. Ang sabi dyan sa, I praise you, pinupuri kita, dahil ginawa mo akong katakot-takot. Ibang klase. Ibang klase. Sabi ko, nung mabasa ko sa Tagalog version, takot-takot. Kasi fearfully talagang yung kanyang translation. Sa ginawa akong katakot-takot. Fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. And verse 15, sabi niya doon, my frame was not hidden from you when I was made in the secret place,
when I was woven together in the depths of the earth. And the last verse, your eyes saw my unformed body, all the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. Kaya ang bawat isa sa atin, alam ni Lord ang simula, alam niya ang hangganan natin. Kaya alam ni Lord kung ilang edad tayo mawawala sa mundong ito. Siya lamang po yung nakakaalam. So wag nating sabihin, ay sana kung sino yung mas matanda siya ang mauuna. Hindi natin pwedeng sabihin sa Panginoon dahil ang buhay ay hawak ng Panginoon. So whether mahaba pa ang buhay natin or maikli na lamang ang buhay natin sa mundong ito, the best that we can do is to serve Him faithfully and wholeheartedly. Amen. So mga kapatid, yan po yung mga lessons na sa kwentong ito. Kaya may mga aral na makikita natin. And our conclusion, Isaiah 40 verse 31. Okay, ito po yung last verse na po natin. Sabi dyan sa Isaiah 40 verse 31, but those who hope in the Lord will renew their strength. So manatili po tayo na nawala na. Lobat. Kung kailan hindi is the Lord. So, but those who hope in the Lord, okay lang ba? Yes. Will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Kaya mga kapatid, no? Anuman, sabi nga natin, anuman ang sitwasyon na nangyayari sa buhay natin, may pag-asa po sa Panginoon na ating pinaglilingkuran. At sabi diyan, magiging katulad tayo ng agila, no? Na sinusuong anumang klaseng malakas na hangin or malakas na bagyo ng buhay. Dahil alam natin na ito po ay mapapagtagumpayanan natin dahil kasama natin ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Panginoon, salamat po God sa iyong salita. Na tunay nga po, tinuruan mo po kami, Panginoon, na kung may mga bagay-bagay na mali, O God, ito po ay kinakailangang maituwid. Kaya salamat, Lord God, maging sa aming mga buhay, Panginoon, kung mayroon mang mga dapat ayusin, mga dapat ituwid, Lord, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong banal na salita. Panginoon, magsasalamin po kami, O God, sa iyong salita. At sa tulong, Panginoon, ng iyong salita, Panginoon, ay nais po namin, O God, na sundin ang iyong mga utos. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami po ay nakakapag-aral at nakakapakinig ng iyong banal na salita upang kami po ay makapamuhay sa mundong ito nang naaayon sa iyong pagkakataon. Maraming salamat, O God, at ibinabalik ko sa iyong mataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen.